ka-dreamers! Welcome back to my vlog. Hello everyone! For today's video, meron lang akong isi-share sa inyo guys. Ito ay para po sa mga caregiver outside Canada. Ito ay bad news guys. Sorry guys, I would like to share lang sa inyo yung bagong nilabas ng IRCC sa website na ito ay nakakalungkot sa mga outside Canada na gustong makarating po ng Canada. Ang IRCC po ay officially closed the door for outside Canada. Ito yung mga caregiver. Kasi dapat may program para sa mga outside caregiver na mag-open on March 2027. Okay, so meron kasing yung home care worker immigration program yung bago na binuksan. Nag-start na nung March 31, 2025. So ngayon, nakalagay po sa website noong September 29 na officially closed na yung program for outside caregiver. Yes guys, marami pong nag-ihintay para sa program na to kasi dahil alam nyo naman na sobrang nagigpit na dito sa Canada at nagbabawas sila ng mga temporary foreign workers. So ang priority kasi nila ngayon ay yung mga inside Canada. Yun ang ipa-priority nila na maging permanent resident dito sa Canada. Kaya sila ay hindi na mag-accept na mga outside caregiver kasi nga ipa-priority yung mga nandito na sa Canada. Kasi alam nyo guys na marami pa pong hindi na PPR na mga caregiver. Kaya ngayon, yan ang ipa-priority ng immigration yung mga inside Canada. Antayin na lang natin guys. Alam nyo naman kasi pabago-bago yung rules ng Canada. At siyempre kasi ngayon talagang sobrang higpit nila. Marami na rin na mga napauwi na mga worker dito na hindi na na-renew ng mga employer kasi nga hindi na sila nakapag-apply ng LMIA at hindi na rin sila nakapag-apply ng panibagong work permit. At mawawala ng mga status guys. Karamihan din po na pauwi sa kanila ay mga international students. So ganyan po sitwasyon ng Canada ngayon na nagbabawas na sila ng mga temporary foreign worker. Kaya ngayon ang ginawa ng immigration ay tinanggal na rin nila yung outside caregiver program. So, huwag kayo mawala ng pag-asa guys. Kasi alam nyo naman, malay nyo, by next year, mag-open sila ng panibagong program para sa mga outside caregiver. So, habang naghihintay kayo, kung kunwari, yung mga requirements nyo ay pa-expired na, i-renew nyo na. Malay nyo magbukas ulit ng panibagong program at pwede kayong mag-apply for express entry. Kasi alam ko kasi yung pang express entry, ito yung mga merong experience na mga elderly. Kasi dun sa ano din kasi ng Ontario, yung OINP, nung chinek ko kasi yon ay for elderly lang. Pero kasi karamihan kasi sa mga yon guys na OINP ay para sa mga inside Canada na may mga experience na dito sa Canada. So, ako nga hindi rin ako pwede dun kasi nga nasa childcare ako So hindi rin ako pwede mag-apply ng OINP. So yung mga nakita ko guys sa mga page, mga FB na nag-share sila na yun nga, immigration ay hindi na mag-open ng program para sa mga caregiver outside Canada. Meron din nga akong friend na nasa Israel na gusto niya rin makarating dito ng Canada. Kaya nag-gain siya ng experience sa Japan, nag-save siya ng pera at actually naghahanap na rin siya ng employer. Ready na rin yung mga requirements niya. Kaso ang problema, noong September 29 ay naglabas na nag-post na yung immigration na close na po talaga yung program para sa mga outside caregivers. Ano guys, medyo malungkot na wala po ito. Hindi rin ho natin kasi sobra kasi dumami yung temporary foreign worker dito guys. Ang inano kasi nila yung mga local ay hindi makapag-apply ng trabaho. Nahihirapan sila makapasok ng trabaho kasi nga sa dami ng temporary foreign worker. Kaya ang pina-priority ngayon ay yung mga local dito, yung mga college student, yung mga 18 up na gusto mag-work, ay hindi sila makapag-apply kasi nga karamihan like yung sa Tim Hortons guys ay puro mga temporary foreign worker, mga karamihan talaga sa kanila ay Indian guys. Sila yung mas maraming trabahador sa mga Tim Hortons na dapat ay yung mga makakapag-apply dyan ay yung mga student like lalo na po kapag sem break, bakasyon, pwede kasi sila magtrabaho dyan sa mga Tim Hortons, sa mga fast food guys. Kaso ang nangyari ay dahil sa dami ng mga temporary foreign worker ay hindi na sila makapag-apply at hindi sila makapasok ng trabaho kaya nahihirapan sila dahil sa dami ng temporary foreign workers. So nagkikpit talaga guys ang Canada last year pa kasi sobrang dumami yung mga temporary foreign worker dito. Lalo na yung mga international student na
ginamit lang yung entry na yon na makarating dito, tapos hindi naman sila nag-aral. Marami, kaya lumobo yung mga temporary foreign work, kaya nag-quit na sila. Hintayin na lang kayo guys, mga kapwa caregiver dyan, nasa Hong Kong, nasa Pilipinas, nasa Israel, Singapore. Kung kayo po ay naghihintay dito sa program na to, yung Caregiver Outside Canada program sa 2027, kayo malay nyo mag-open ng panibagong program, kayo mawala ng pag-asa, okay? Kasi nag-change naman. Maging okay po yung sitwasyon dito sa Canada at papasok ulit sila ng mga temporary foreign workers. Hanap kayo ng ibang pathway guys kung gusto niyo maging cleaner muna. Kaso nagigpit nga din sila, 'di ba? Pero malay nyo, 'di ba? Meron kayo ibang mapasukan na way na makarating kayo dito sa Canada, hindi na muna caregiver. Hanap muna kayo na pwede kayong makapasok dito, gamitin yung entry. Tapos kapag may kapag umokay na yung sitwasyon dito, apply kayo. Hanap kayo ng employer. So, yun lang guys, na-share ko lang sa inyo yung nilabas ng IRCC para sa mga outside caregiver. So wala na hong caregiver program sa 2027 kasi ipa-priority na nila yung mga inside Canada. So hanap-hanap kayo ng ibang way guys na makating kayo ng Canada. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Makapasok pa naman kayo ng Canada ng ibang job. Pupain muna natin yung sitwasyon dito na kasi talaga nagigpit dito. So yun lang guys. So guys, if you find my video helpful, please subscribe naman po and do like and share na rin po. Kung nagustuhan niyo po yung video ko at nakakatulong po sa inyo, please pakiclick naman po yung notification para ma-notify po kayo sa mga bago kong videos. So yun lang guys. Thank you for watching. Bye. God bless us all. Anisha!